magbagong buhay. Nang lumigaya ang aming bayan, tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaysayan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Dinggin niyo ang buong bayan, pamasko ang awitan, laganap ang kasayahan, may galak ang daigdigan. Dukha man ang ating buhay, tayo'y dapat magdiwang. Tayo ay magpasalamat sa taglay nating buhay. Sa araw ng Pasko, iwaglit ang lumay, tayo ay magsayang walang humpay. Ihanda ang lahat na may sigla at liksi, darating ang araw ng Pasko kasi. Sa araw ng Pasko, iwaglit ang lumay, tayo ay magsayang walang humpay. Ihanda ang lahat na may sigla at liksi, darating ang araw ng Pasko kasi. Dinggin niyo ang buong bayan, pamasko ang awitan, laganap ang kasayahan, may galak ang daigdigan. Dukha man ang ating buhay, tayo'y dapat magdiwang. Tayo ay magpasalamat sa taglay nating buhay. May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May ilaw at parang bawat bintana, nasadyang may iba at ibang kulay. ganda ang alas ng simbahan, ang lahat ay inaanyayahan. Nang dahil sa paggawa sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Ang Pasko'y araw ng bigayan, Ang lahat ay nagmamahalan. tuwing Pasko ay lagi ng ganyan, may sigla, may galak ang bayan. May gayak ang lahat ng tahanan, masdan nyo at nagpapaligsahan. May ilaw at parol bawat bintana, nasadyang may iba at ibang kulay. May ganda ang ayos ng simbahan, ang lahat ay inaanyayahan. Nang dahil sa paggalang sa sanggol na siyang maghahari ng panghabang panahon. Simula na po ng pangalawang simbang gabi. Tayo po ay tumayo at tayo po yung mananalig. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay sumasama sa iyo. Sa gabi po ito, nawa po
isa at makarinig ng iyong salita. At ikaw, Panginoon, ito ang pamukay namin nang naayon sa iyo, ikaw po, Diyos, ang may taas sa gabi po ito, sa aming mga gagawin pa, samahan mo kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Diyos, sa gabi po ito, at sa iyo po binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa kanyang Panginoon Jesus.
light we shine. It is the night of our dear Savior's birth. Para po sa ating responsive reading, ang ating itutugon, kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Ulitin po natin. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Masaya niyong pasalamatan ng Ama na itinalaga kayo makibahagi ng mana ng mga banal sa kaharian ng liwanag. Tugon. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Piniligtas na tayo sa kapangyarihan ng dilim at hindi pa sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa kanya kayo nagkaroon ng katubusan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Tugon. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay na tanang nilikha, sapagkat sa kanya ay nilalang ang lahat ng nasa langit at lahat ng nasa lupa. Ang mga nakita at di nakikita, sa pamamagitan niya at dahil sa kanyang nilikha ang lahat. Tugon. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo. Siya nga ang una sa lahat at sa kanya ang tira ng lahat, pagkat ikinalugod ng Diyos na manahan sa kanya ang kabuuan. At sa pamamagitan ni Kristo, pagkasunduin sa kanyang sarili ang lahat, sa pagbibigay kapayapaan sa bisa ng dugo ng kanyang krus sa lupa man o sa langit. Tugon. Kumpleto na ang buhay ko dahil kay Kristo.
Dati nga kayong malayo sa Diyos at salungat sa Kanya ang inyong kalooban, dahil sa masasama niyong gawa. Ngunit pinagkasundo kayo ngayon sa katawang laman ni Kristo, sa pagkamatay niya, upang mairap kayo sa Kanya bilang makabanal, walang dungis at walang kapintasan. Tugon. Ito na ang buhay ko dahil kay Kristo. Sa Kanya nagtatago ang lahat ng yamang karunungan at kaalaman. Sa Kanyang katawan ay puspusang nananahan ang buong pagka-Diyos at kayo ay napuspos sa Kanya. Tugon. Ito na ang buhay ko dahil kay Kristo. Noong kayo patay pa at nabubuhay sa kasalanan, noong hindi pa kayo tuloy sa Espiritu, kayo ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Ipinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. Tugon. Ito na ang buhay ko dahil kay Kristo. Pinawin niya ang nakasulat sa batas at record ng lahat ng ating utang at obligasyon. At ipinako niya iyon sa krus. Sa pagkamatay niya sa krus, pinutol niya ang kapangyarihan at pamamahala ng kaaway. Ibinalad niya sila sa kahiyan at tinali niya silang lubos. Tugon. Ito na ang buhay ko dahil kay Kristo. Yamang ibinaon na kayo kasama ni Kristo. Ang dapat niyong ibigin ay ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo, sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na nasa langit ang lagi niyong pag-isipan, at huwag ang mga bagay na nasa lupa. Kasi namatay na kayo at ang buhay niyo ay na kay Kristo na, sa piling ng Diyos. Tugon. Ito na ang buhay ko dahil kay Kristo. Maaari na po tayong umuwi.
po sa ating congregational reading, tayo po ay magsasalitang pagbasa. Mauuna ang mga babae at susunod ang mga lalaki. Mga babae, ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, natuklasan ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mga lalaki, mga babae, habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pupuntis niya ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Mga lalaki, mga babae, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Mga lalaki, mga babae, nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Lahat. Pero hindi sila nagsiping ni Maria hanggang sa may panganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol na Jesus. Sa sapsapang ay napuno, tatlong
Magsitayo po ang lahat para sa ating scripture reading. Ang ating pong scripture reading ay hango sa aklat ng Mateo, Kabanata 2, talata 13 hanggang 23, verse 13. Nang makaalis na ang mga taong galing sa silangan, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ng anghel sa kanya, "Bumangon ka't dalhin ang bata at ang kanyang ina sa Ehipto. Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo dahil hinahanap ni Herodes ang sanggol para patayin." Verse 14. Kaya ng gabi ring iyon, umalis papuntang Ehipto si Jose, kasama ang bata at ang ina nito si Maria. Verse 15. At nanatili sila roon hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko mula sa Ehipto ang aking anak." Verse 16. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang dilid lang siya ng mga taong galing sa silangan. Kaya inuutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa mga lugar sa paligid nito, mula 2 taong gulang pababa. Sapagkat ayon sa nalaman niya sa mga taong galing sa silangan, 2 taon na ang nakalipas mula nang una nilang makita bituin. Verse 17. Sa ginawang kalupitan ni Herodes, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Verse 18. May narinig ng iyakan at malakas na panaghoy sa Rama. Iniiyakan ni Raquel ang pagkamatay ng kanyang mga anak, at ayaw niyang magpaaliw dahil patay na ang mga ito. Verse 19. Nang mamatay na si Herodes, ang anghel ng Panginoon ay muling nagpakita sa panaginip ni Jose doon sa Ehipto. Verse 20. At sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka't iuwi na ang bata at ang kanyang ina sa bayan ng Israel, dahil patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Verse 21. Kaya bumangon si Jose at dinala ang mag-ina pauwi sa Israel. Verse 22. Pero nang malaman ni Jose na si Archelaus ang nagahari sa Judea, kapalit ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Binalaan siyang muli ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Kaya tumuloy siya sa lalawigan ng Galilea. Verse 23. At nanirahan sila sa bayan ng Nazareth. Kaya natupad ang sinabi ng mga propeta na tatawagin ang Kristo na Nazareno. Ito po ang salita ng Diyos. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magandang gabi po sa ating lahat. Are you excited to hear the words of the Lord? Pakisabi nga sa inyong katabi, excited na akong makinig ng salita ng Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon dahil ang papakinggan natin ang salita ngayong gabi, ang salitang nagpapagaling, ang salitang nagbibigay ng pag-asa, at ito ang salitang bumubuhay sa ating lahat. For the next 30 seconds, I want every one of you to clap your hands to our God. We have a God that is powerful, a God who is ready to save every one of us. Ating Panginoon ang pinunta natin ngayong gabi, kaya dapat natin siyang alayan ng pasasalamat at papuri. Palakpakan natin ang ating Panginoon ng mas malakas. Amen! Yes, Jesus! Amen and amen. Bago po tayo magdako sa ating pag-aaral ng salita, ating pong itaas ang ating kanang kamay at sabay-sabay po natin bigkasin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala.
Sabay-sabay nating sabihin tonight. I receive the blessings in the Word. Isa pa with big faith tonight. I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yes, Jesus, ikaw ang mapuhin sa gabing ito. Tayo po ay maupo. Tayo po ay makikinig na ng salita ng ating Panginoon. Kayo ba ay masaya ngayong gabi? Amen. Alam niyo po, I feel so blessed and I feel so happy that I'm standing in front of you tonight na ibabahagi ko po sa inyo ang salita ng ating Panginoon. Amen? Pakisabi nga po muna sa inyong katabi, ako ay nagagala kapatid. Sapagkat akin na namang maririnig ang salita ng Diyos. Amen and amen. Naranasan niyo na bang gumala kung saan-saan? Nagpapa-mysterious tayo dito. Alam ko maraming kabataan ang dumadalo sa ating church, lalo na ngayong simbang gabi. Taas mga kamay lahat ng kabataan dito sa church natin ngayon. Parang may nataas na... Ayan, kung makikita po natin napakaraming kabataan. Alam po natin na ang mga kabataan ngayon ay mahilig gumala. Mapa Ayala Serin, mapa Fora, mapa Samgyupan, mapa Macdo doon sa may Kaybagan, o di kaya naman doon sa may Starbucks dyan sa Robinson o sa Hiraya. Ang dami, di ba? Sige, magtatanong pa ulit ako ng isang katanungan. Naranasan niyo na bang pauwiin na ni Oma at ni Ampa? Kasi ginabi ka na. Todo message na ang ating mga parents na umuwi na raw tayo dahil nag-aalala sila. I remember so many things. Dahil nandito po aking mga parents, aking mother and aking father. And madalas po ay ako po ay ginagabi na ng uwi. At kung hindi naman po pinapagalitan, pero one time sila po sa sobrang pag-aalala, pati sa GC namin na magkakaklase ay nag-chat po ang aking mga magulang. At hindi na po naulit na hindi ako nag-update sa kanila. Kapag nararanasan natin yun na tayo ay pinapauwi na ng ating mga magulang, ang tendency, of course, tayo ay susunod sa kanila. At uuwi na tayo dahil sila ay concerned lamang sa ating kaligtasan. Sabi nga nila, our parents know the best for us. Or yung madalas natin naririnig na mother knows best. Huwag kang pupunta dyan. Baka mapaano ka pa. Ma, swimming daw kami doon sa doon sa kanto. Malapit na naman daw. Doon lang ngayon. Di, tigil. May pasok ka pa bukas. Ang ending, syempre makikinig tayo kasi at some point, doon natin marirealize kung bakit ganoon na lamang ang payo sa atin ng mga magulang natin. And marirealize din natin na tama nga sila at tama ang ating naging response sa situation na yon. Pero, what if? What if umabante muna tayo saglit at pasukin natin ang mundo ng Biblia na kung saan present din ang pagsunod sa kabila ng anumang pangyayari sa paligid. Despite the feeling, despite the circumstances, despite what the Lord is telling them to do, go na go lang ang mga characters natin or ang mga bida natin for tonight's video. Let me present to you Mary, Joseph, and baby Jesus. Ayan, si Mary, si Joseph, and si baby Jesus. Mga character na nakaranas ng matinding problema bilang isang pamilya. Kaya naman aking pinamagatan ang pag-aaral natin ngayong gabi, ikalawang gabi, ng Go Lang Lord, basta ikaw. Sabay-sabay nga nating banggitin, Go Lang Lord, basta ikaw. Samahan niyo akong balikan ang nakaraang mga pahina ng buhay ng mga karakter nang sila ay magtiwala at sumunod sa istorya ng pagkakasilang ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng hinihanda kong 3 P or ang aking 3 points na aking ibabahagi sa inyo. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, 3 P. 3 P. Ayan, tayo ay dumako na sa ating unang P o ang ating unang puntos.
pagsama ng presensya ni Lord. Alam niyo mga kapatid, natutuwa ako sa technology na meron tayo ngayon. Lalo na kapag dating sa mga direction o sa mga lugar-lugar. Lalo na tayong mga mahilig mag-road trip, kasama natin yung mga friends, yung mga parents natin, family members, relatives. Alam ko lahat tayo big fan of road trips. At naalala ko lang nung kami pumunta sa Blessings Calaca para sa Saturday service. Kasagsagan na noon ng traffic dahil alam natin, lalo na yung mga galing sa Batangas, Alfonso, Niogan, Radar, alam ko lahat tayo nakaranas ng mga traffic dyan. Nung pauwi na kami, itong si Waze, nagsuggest ng ruta para makaiwas kami sa traffic. Nagkaroon kami ng parang namangha kami sa isang saglit dahil itong technology na meron tayo ngayon ay nagagamit natin sa magandang paraan. Kung isipin ko mabuti, siguro matatamayan na lang talaga ako kasi ang galing ng technology na meron tayo ngayon. Ang galing-galing kasi kasama namin si Waze during that time. And smooth po yung naging biyahe namin and advanced si Waze nung time na yun dahil meron pang estimated time of arrival na pinresenta sa amin. Kaya naman kami nakarating sa aming paroroonan dito sa Tagaytay. Kung ikukumpara po natin, ganoon din ang nangyari sa kwento ni na Jose na kung saan ang anghel ng Panginoon ang nagsilbing Waze nila. Basahin natin ang mga paunang verses sa scripture na ito. And ang sabi po sa Matthew chapter 2, verses 13 to 14. Nang makalis na ang mga taong galing sa silangan, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ng anghel sa kanya, "Bumangon ka, dalhin ang bata at ang kanyang ina sa Ehipto. Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo, dahil hinahanap ni Herodes ang sanggol para patayin." Kung makikita natin sa mga verses na ito, parang mapapatanong agad tayo. Ano ba yan? Bakit parang bad niya sa gandang dating ng kwento na to? Imagine, naipanganak nga si baby Jesus tapos bigla namang may twist yung story. And if you're going to ask me, what twist yung sinasabi ko? Ano nga bang twist yung sinasabi ko? Kung babalikan po natin yung mga pangyayari na kung saan sinamba si baby Jesus ng mga magi, di ba? Tapos may star pa silang sinundan nun, na parang ang saya-saya lang ng buhay. Parang ang very light lang kasi syempre pinanganak si baby Jesus. Ang saya-saya, punta doon, punta dito, upang bisitahin si baby Jesus. Tapos biglang may umepal sa eksena. Killjoy, kumbaga. Kung ako siguro si Jose, actually ako talaga si Jose kasi ako si Joseph Ian. Kung ako si Jose ng Gen Z, ako'y matataranta. Sino ba namang hindi, di ba? Kasi syempre buhay ng anak ko yung nakataya at tila bang parang pinagmamadali pa sila ng anghel. Syempre bilang isang tatay, alam ko na malaking responsibilidad na maging isang tatay sa pamilya. At kung ako yung nandun sa sitwasyon ni Jose, abay matataranta ako. Sobra akong matatakot kapag ako ay naka-experience ng ganong bagay. Makikita natin na threat na agad ang nakaabang kay baby Jesus. Imagine, baby pa lang si Jesus, meron agad na threat na sumusunod sa kanya. At meron na agad na problem na present sa time na yon. At ito ay hindi magandang pangyayari sapagkat siya isa pa lamang sanggol nung time na yon. And ano nga bang laban ni na Mary and Joseph kay Haring Herodes? Imagine, baby Jesus came from a poor family. And ang katapat nila isang haring mataas. Siguro kung ako din yung nasa pamilya na yun, matatakot ako. Hari ba naman ang kalaban? Siyempre wala akong laban doon. Mataas ang kapangyarihan ng isang hari. Mapapatanong siguro kayo, Brother Ian, nasaan ang presensya ni Lord kung puro threat at problem na agad ang pasok ng kwento? Diba? Nasaan nga ba? Kung puro negative naman agad, bakit ka pa nag-preach? Hindi pa tapos ang story dahil ito ay simula pa lamang ng kwento ng Pasko. Kung babalikan po natin ang mga verses, makikita natin na nagpakita ang anghel ng Panginoon. Ang anghel ng Panginoon ay katibayan na kasama nila
ang presensya ng ating Panginoon. Sa kabila po ng nangyayari sa kanila, hindi po nawala ang gabay ng ating Panginoon. Actually, sinabihan pa nga sila ng angel na pumunta sila sa Ehipto at tila nagbigay pa siya ng babala sa kina Mary and Joseph noong time na yun. At makikita rin po natin na sa kanilang circumstances ay binigyan pa sila ng proteksyon ng ating Panginoon at nananahang presensya mula sa malahorror na event sa buhay nitong si Maria at si Jose. Kung titignan pa po natin ang ibang mga verses, hindi lang po doon natatapos ang paglalakbay nila upang maprotektahan si Baby Jesus. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, protect Baby Jesus. Protect Baby Jesus from any danger. Basahin po natin mula sa Matthew chapter 2 verses 19 to 23. Nang mamatay na si Herodes, ang anghel ng Panginoon ay muling nagpakita sa panaginip ni Jose doon sa Ehipto. At sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka, iuwi na ang bata at ang kanyang ina sa bayan ng Israel. Dahil patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Kaya bumangon si Jose at dinala ang mag-ina pauwi sa Israel. Pero nang malaman ni Jose na si Archelaus ang naghahari sa Judea, kapalit ang ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Binalaan siyang muli ng Diyos na sa pamamagitan ng panaginip, kaya tumuloy siya sa lalawigan ng Galilea at nanirahan sila sa bayan ng Nazareth. Kaya natupad ang sinabi ng mga propeta na tatawagin ang Kristo na Nazareno. Kung saan-saan na po sila pinapunta at feel ko napapagod na din itong si Mary at Joseph. Ikaw ba naman na kakalipat mo lang sa isang lugar tapos papalipatin ka na naman sa isang lugar? Ba, kung si Joseph ng Gen Z, aba hindi ako papayag. Imagine ako'y natutulog, biglang may anghel na bubungat sa akin. Hoy Joseph, pumunta kayo sa Ehipto. Pumunta kayo doon sa Kaibagan. At kayo ay nasa danger. Aba, kahit ako'y nasa danger, ako'y nasa gitna ng tulog, tapos gigisingin mo ako ng ganon? Aba, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ginigising ko ng ganon. Kaya sasabihin ko sa anghel, pwede bang 5 minutes muna? I-alarm ko na lang yung cellphone ko para kapag nag-alarm na, punta na ako doon. Diba? Pero, alam niyo mga kapatid, hindi po ganon yung naging response ng dalawa. At kung pagbubuloy-bulayan po natin, hindi po nag-fail ang presence ni Lord. Bakit? Kung wala po yung presence niya, tiyak na nagtagumpay si Herodes sa kanyang masamang balak kay Jesus. Kung aalalahanin po natin na si Baby Jesus po ay nasa gitna po ng problema dahil siya po ay balak papatay ni Herodes dahil po ang lahat po ng baby na 2 years old pababa na batang lalaki ay gusto ipapatay ni Herodes. At syempre kasama po doon si Baby Jesus. At kung nagtagumpay nga si Herodes, di sana walang Christmas tayong sineselebrate, di ba? Di sana nabago na yung takbo ng kwento ng Pasko. Pero mga kapatid, we have to remember na minsan po sa buhay natin, we fail to acknowledge God's presence dahil sa mga nangyayari sa buhay natin. Kapag masaya, parang, wow, thank you Lord. Nakatanggap ng regalo, wow, thank you Lord. Nakatanggap ng mataas na grades. Thank you, Lord. TYN, ipopost pa yan sa story at My Day. Thank you, Lord. Bagong damit, bagong sasakyan. Napakagandang buhay. Maraming salamat, Lord. Paano naman kapag pagsubok dumating sa buhay natin? Nagkasakit, nagkaubo, nagkasipon, nagkaaway ng kapatid, nagkaaway ng pinsan, nagkaaway ng mga kaibigan. Parang ang bilis na nating ma-overlook yung Diyos na meron tayo. But we have to remember that God is with us. Sabihin mo nga sa katabi mo, God is with you. God is with you. He is everywhere. Our God is an awesome God dahil ang Panginoon po natin ay hindi nawawala sa ating mga buhay. He is Emmanuel. God is with us. At kailanman po ay hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya kung kagaya ka man ni Maria at ni Jose na nakaranas ng matinding problema at pagsubok,
sasaba ka man sa examinations bago ang Christmas break, namomroblema ka man sa mga bayarin mo na halos hindi na mabilang ng iyong mga daliri sa kamay at sa paa, problema sa kaibigan, sa pamilya, sa academics, o saan mang aspeto ng ating mga buhay, namomroblema ka man sa mga activities or projects na nakapila ngayon, kapatid, big or small problem na dumating sa buhay mo, you can be confident na kasama mo ang ating Panginoon. Amen? Sabihin nyo nga, kasama natin ang Panginoon. We need to acknowledge that God is with us even in the lowest of our lives. Ang presensya po ng ating Panginoon ang kasama natin sa araw-araw. Alam nyo, ang ating Panginoon, hindi po siya bulag, hindi siya pipe, hindi siya bingi. At hindi po siya bingi at bulag upang hindi po makita yung mga nangyayari sa buhay natin. Tayo man ay gabi-gabing umiiyak, gabi-gabi man tayo namomroblema, hindi man natin sinasabi yung mga words na gusto nating sabihin, naririnig tayo ng ating Panginoon. At nakikiramay ang ating Panginoon sa mga gabing hindi na natin nakakayanan. At alam ko po, nakasama rin natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Amen? Kaya kapatid, nais ko ipaalala sa iyo na hindi nangiiwan ang ating Panginoon. Iniwan ka man ng iyong kaibigan, ng iba mong kaklose sa iyong buhay, ng iyong jowa, iniwan ka man ng mga mahalagang tao sa buhay mo. Ngayong Pasko, wala ka mang kasama o karamay. Alam ko na sa darating na Pasko, or this Christmas season, kasama mo ang Panginoon. And ang Panginoon pa lamang natin ay sapat na. Ang presensya pa lamang po ng ating Panginoon ay sapat na para sa ating lahat. Amen? Amen. And that is the power of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabihin mo nga sa iyong katabi, the Lord is with you. The Lord is with you. And He will never forsake you. He will never forsake you. Until the very end of time. Palapakan nga muna natin ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Yeah. Siyempre, kung may panguna, may pangalawa. At kung may unang P, may pangalawang P. Kung may unang puntos, may pangalawang puntos. Kaya dadako na tayo sa ating second point or ang ating pangalawang P, which is yung pagtitiwala sa gitna ng pagsunod. Naalala ko before, noong ako ay junior high school pa lamang, sa Revisionist College po ako nag-aaral, noong ako po ay grade 7 and grade 8. Madalas kami ng aming mga parents, hindi po kami pinapayagan sa mga lakad or sa mga gala. For some, joke lang. For some reasons. Yan po, ako po ay, kung di po ako nagkakamali, grade 8 po ako niyan, at kami po ay nanood ng sine nung time na yan. Siyempre, bilang isang batang G na G, palagi na gumala. Isang sabi pa lang ng barkada na pupunta ng fora, manonood ng sine, siyempre go na agad na lumabas ng bahay. Kaya may times na parang, ano ba yan? Di na naman pinayagan. Kala ko sabi ni mami, papayagan ako sa pangalawang gala, pero hindi naman pala. E di ako, ito, nagmumukmok sa kwarto, nagtatampo, dahil hindi nakasama sa gala ng mga kaibigan. When I was at that age, I am sure na hindi ko pa naiintindihan yung mga bagay-bagay. Kaya gano'n na lang yung naging response ko na madaling nagtampo, na nagtanim ng... Di naman nagtanim ng sama ng loob. Nagtampo lang. Galit na aking mga magulang. Again, at the end of the day, siyempre kahit hindi po ako pinayagan, nakinig pa rin ng tao na to. Ganun ang atake ng tao na to. Nakinig pa rin sa magulang. Kundi dahil sa mga magulang ko mismo, hindi lang dahil makabubuti yung pagbibigay ng payo nila sa akin, kundi dahil yung mga magulang ko mismo yung nagsabi dahil may tiwala ako sa aking mga parents. At sa sobrang tagal ng pagsasama ng aming family, syempre may nabuo ng tiwala sa aming mga magkakapatid at sa aming pamilya.
Kaya tingnan po natin kung paano nga ba ang naging response ni na Mary and Joseph habang sila ay nasa sitwasyon na kung saan present ang danger at threat. Bumalik po tayo sa ating mga verses na ating pong babasahin. Bumalik po tayo sa Matthew chapter 2, verses 13 to 14. Nang makaalis na ang mga taong galing sa silangan, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ng anghel sa kanya, "Bumangon ka at dalhin ang bata at ang kanyang ina sa Ehipto. Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo." Dahil hinahanap ni Herodes ang sanggol para patayin. Kung titignan po natin ng mabuti yung verse 14, sinabi po dito na, "Kaya ng gabi rin iyon, umalis papuntang Ehipto si Jose kasama ang bata at ang ina nitong si Maria." Grabe po mga kapatid ang pagsunod po ng tambalang ito na si Mary and Joseph. Walang pagdadalawang isip. Go kung go. Alam niyo po, hindi po sila kagaya ng mga tao ngayon na kapag sinabihan mo, or yung sa mga youth ngayon na kapag inutusan mo, "Wait lang ma, di pa tapos ng nilalaro ko. Wait lang ma, may gagawin pa ako sa kwarto." Mga 5 minutes. Yung 5 minutes na aabot ng 1 oras na yung mga magulang na natin ang gagawa ng iniutos nila. Itong response ni Mary and Joseph ay iba po sa response ng mga tao ngayon. Kung titignan po natin yung verse, chapter 2, verses 19 to 21, makikita po natin dito ang iba pang response na atin pong inihanda sa gabing ito. Nang mamatay na si Herodes, ang anghel ng Panginoon ay muling nagpakita sa panaginip ni Jose doon sa Ehipto at sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka at iuwi na ang bata at ang kanyang ina sa bayan ng Israel, dahil patay na ang nagtatangka sa buhay ng bata." Kaya bumangon si Jose at dinala ang mag-ina papunta sa Israel. Bumangon si Jose. Grabe ano? Nakaka-inspire po yung faith at obedience ng dalawang ito. They knew that God was present in their situation. Kaya naman hindi sila nag-hesitate na sumunod sa ating Panginoon. That is faith. Hindi man nila alam ang mangyayari sa kanilang paglalakbay kasi actually wala pong guarantee. Hindi po garantisado kung ano po yung mangyayari sa kanila kapag lumipat po sila sa lugar. Hindi naman po nagbigay ng full details yung anghel ng Panginoon sa kung ano po yung mangyayari. Pero ang ginawa po nila, pagkasabi, bumangon na agad si Jose. Nasa kalagitnaan po siya ng tulog niya, pero dahil nga nagpakita yung anghel ng Panginoon sa panaginip niya, bumangon si Jose at dinala ang mag-ina pauwi sa Israel. Hindi man nila alam ang mangyayari sa kanila, sumunod pa rin sila. Wala mang katiyakan sa mga pinapagawa sa kanila, they still chose to follow. Sabihin mo nga sa katabi mo, sumunod ka sa ating Panginoon. Na-imagine ko tuloy yung senaryo habang naglalakbay sila. Ano kaya yung tumatakbo sa isip ng magjowang ito? Tinatanong kaya nila sa sarili nila kung ano ba yung purpose ng lahat ng to? Pero bakit parang mas lumalamang yung problema at walang kasiguraduhan kaysa sa katiyakan at kaaliwan? Di ba sabi mo nga, pinanganak na si Jesus? Di ba dapat happy-happy na, full of hope na? Bakit ganito yung kwento ng Pasko? Di naman ito ata yung narinig ko na kwento ng Pasko sa mga TV, sa movies, sa palabas ni na Vice Ganda. Hindi naman ganito yung Pasko na pinangarap ko. Pero bakit nga ba ganito yung daloy ng kwento ng Pasko noong panahon ni Maria at ni Jose? Siguro kung may dialogue tong dalawang to, naririnig ko na yung sinasabi nila, "Lord, bakit ganito yung nangyayari sa amin? Lord, hello? Nandiyan ka ba talaga, Lord? Totoo ka ba talaga, Lord? Kasi parang hindi ko naman nararamdaman ang presensya mo."
parang wala naman yung nangyayari sa paligid namin. Pero hindi po ganun yung naging response ni Mary and Joseph. Instead, sila po ay nagtiwala at sumunod sa ating Panginoon, even into the unknown. Sabi nga ni Maring Elsa, into the unknown, into the unknown. Inom po. Pero, sige, kidding aside, what can we learn from this story? What can we learn from the both of them? Ano nga po yung lessons na pwede nating mapulot sa kanilang pagsunod sa sinabi ng anghel ng Panginoon? Ito ay ang capital letter P-A-G-T-I-T-I-W-A-L-A. Pagtitiwala. Sabihin nyo nga, pagtitiwala. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka sa Panginoon. Alam niyo sa buhay natin bilang mga Kristiyano, parang ang hirap magtiwala. Lalo na kapag parang imposible na yung situation na kung nasaan tayo. Parang imposible nang malagpasan yung mga pinagdadaanan natin. Yes, I know, I agree that it is easier said than done na magtiwala sa ating Panginoon. Madaling sabihin, magtitiwala na ako kay Lord. Pero mahirap ipamuhay ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi kapag nagtitiwala po tayo sa Panginoon, hindi lang sa good times. Malugi ka man sa negosyo mo, bumagsak ka man sa mga exams, na todo aral ka, sa mga panahon na akala mo masaya ka na, tapos biglang hindi pa pala, doon kikilos ang Panginoon at doon matetest ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Hindi lang sa magandang sitwasyon, naroroon ang pagtitiwala. Dapat present din iyon sa mga panahong lugmok na tayo at talaga namang lungkot tayo sa ating mga buhay. Amen? Amen. And God is telling us tonight to trust in Him. May pinapagawa ba sa iyo ang ating Panginoon? Meron ba siyang sinabi sa iyong puso na sa tingin mo ay dapat mong gawin? Sumunod ka. Sinabi ba ni Lord na i-share mo ang magandang balita sa iyong parents? Sundin mo. Sa iyong mga friends na mahirap pakisamahan dahil alam mo na isang bilang Kristiyano, mahirap talagang mapag-usapan si Jesus. Pero gawin mo para kay Lord. Sige Lord, para sa iyo gagawin ko to. Sige Lord, kahit mahirap, gagawin ko para sa iyo. Kung makikita po natin, hindi rin naman po ready si Mary and Joseph eh. Hindi po talaga sila ready. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo, bakit? Bakit? Noong pinalipat po sila sa mga lugar, kung mapapansin nyo, sa panaginip nagpapakita ang anghel at kahit nang si Jose ay tulog. Di ba nga nasabi ko kanina na si Jose ay tila ba siya ay parang siya inaabala sa tulog? Imagine, 6 hours na yung tulog ni Joseph. Gigisingin ba naman ng anghel? At yung alarm niya hindi pa tumutunog. Ginising ng anghel. At kung si Joseph iyan nga ng Gen Z sa panahon ngayon, abay hindi ako papayag ng ganon. Hindi ako papayag. Pero si Joseph, nung sinaunang panahon, nung panahon sa Biblia, pumayag siya at ang response niya ay ibang-iba sa response ko. So, pero hindi ko naman sinasabi na mas gusto niyo dapat si Joseph nung sinaunang panahon, ha? Hindi ko naman sinasabi na huwag niyo akong pakinggan. Pero yun nga mga kapatid, doon sa kanilang response ay wala po silang sinabi na wait lang Lord, parang hindi pa ata ako ready. Hindi po sila nagpatumpik-tumpik pa. Si Lord na yun eh. Kapag siya ang nagsabi, alam nating para sa ikabubuti natin at dahil alam niya ang lahat ng nangyayari sa mundo. Even them, they answered God's call na pumunta sa Ehipto, pumunta sa mga lugar dahil iyan ang utos ng Panginoon. And I want to share a short story about me and my family, kung paano po kami nag-answer sa call ng ating Panginoon.
So basically, ang family po namin, 2015 or 2016, ay nagsisimba na po kami dito sa Blessings. Ito po ay, if I'm not mistaken, last day po ito ng simbang gabi. Ito po ako yung naka-blue sa baba. Talagang dugyutin pa po ang atake ng tao na yan. Wala pa pong ayos-ayos. At nung time po na yan ay hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon. Although my parents, meron na po silang relasyon sa Panginoon, even may titos and titas. Pero ako po, including my siblings and my cousins, wala pa po kaming relasyon sa Panginoon. At ang mindset lamang po namin ng panahon na yon, after church, kailangan kakain kami sa McDo. Doon sa may Taal Vista. Yun po talaga yung mindset ko ng panahon yon. Na kapag hindi po kami nagmamakdo, parang ako ba yung tampong-tampo ka ng mami? Akala ko ba magmamakdo tayo, mami? Eh kasi natatapos ang simba, mga 9 na or 8. Siyempre, ang dami rin namin magkakapatid. Every Sunday, magmamakdo. Siyempre, mahirap din yun sa parents namin. Pero dahil nga, iba pa yung mindset ko ng mga panahong yon, dahil ako'y totoy pa nun, intindihin na lang natin. Intindihin na lang natin ang response ni Totoy Ian. At kung magpa-fast forward po tayo, ibang Ian na po ang na-develop at ibang Ian na po ang nakalakihan sa aming household. Noong mga year 2021, imagine 2015 nag-church na po kami. Pero 2021 lamang po ako nakakilala sa Panginoon. Sa loob ng maraming taon na yon, bakit hindi ko pa nakilala yung Panginoon? Siyempre, may mga factors yan na sa barkada, sa ibang priorities ng buhay, sa jowa, sabi, sa jowa, sa mga ibang factors na tila nagiging hindrance sa pagkakilala sa Panginoon. Pero noong 2021 lamang po talaga ako nakakilala kay Lord. And actually, 2022 ang akin pong first preach dito po sa Blessings. Hinasa ka ng picture po, yan po yung 7 last words. Ayun po yung pinakaunang preaching ko po. Yun po talaga yung sobrang kaba ko na parang lalabas na po yung puso ko sa dibdib kasi first time ko po magsasalita sa harapan. And ito naman pong nasa kanan, actually 2022 din po siya, simbang gabi last year. And ako po yung nag-word ng day 5. So yun naman po yung una kong preach ng simbang gabi. And nung time na yun, kakaba-kaba pa rin ako kasi ang tagal kong hindi nagsalita ulit sa unahan na yun. Na kahit sabihin pa natin nakanta ako sa worship team, iba pa rin yung kaba kapag nagsasalita ka na. Pero mga ba yung nais mong iparating sa inyo sa munting timeline ng family namin bilang mga nakakilala sa Panginoon? Sa lahat ng bagay, prepared ka man or hindi, tatawagin at tatawagin ka ng Panginoon. Alam niyo, nung tinawag ako ng Panginoon, ang dami pang kulang sa buhay ko noon. Problemadong tao, influence sa mga kasamaan, influence sa mga bagay ng mga hindi naman dapat ginagawa ng mga kabataan sa panahon ngayon, influence sa mga masasamang salita na naririnig sa environment. Pero alam nyo, hindi po ako ready, pero tinawag po ako ng Panginoon. At nandito po ako sa harapan nyo ngayon at nagde-deliver ng salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at patuloy po kami ginagamit ng aming pamilya para sa kadakilaan ng ating Panginoon. Sa Kanya lamang po ang papuri at pasasalamat. God is an all-knowing God and a God who is sovereign. So if nangungusap sa iyo tonight ang ating Panginoon, kung sa tingin mo ay may pinapagawa sa iyo si Lord, kung sa tingin mo may dapat kang gawin na nangusap sa iyo si Lord sa puso mo, kapatid, gawin mo na. Kung meron ka mang isinasantabi na matagal ng panahon, kapatid, i-go mo na yan. Sumunod ka kay Lord at hindi ka magsisisi na sa Panginoon mo ilalagay ang iyong buong pagtitiwala. Amen? Sa panahon po na tila wala na tayong pag-asa, nasa Panginoon po ang pag-asa nating lahat. And we can always depend on God because God is the one who helps us in times of need. Amen?
Palakpakan po natin ang ating makapangyarihang Panginoon. Amen. Kung meron po tayong unang puntos, meron po tayong pangalawang puntos. Siyempre, hindi po magpapahuli ang ating pangatlong P o ang ating pangatlong puntos. Ito po ay ang plano ng Diyos ang mananaig. Sabihin mo sa iyong katabi, plano ng Diyos ang mananaig sa buhay mo. Alam niyo po, sa mga events, napansin ko na grabe po yung effort ng mga organizers, lalo na sa pagsasaayos ng flow ng program mismo. Alam niyo, personally speaking, ang flow po ng isang program ay kinoconsider ko as one of the most challenging parts in organizing. Kapag event organizer ka, you know what to expect. Kapag event organizer ka, alam mo yung pasikot-sikot ng program. Kasi ikaw mismo yung nagplano. At bago pa man maibigay ang program sa mga tao, yung flow ng program mismo, ikaw ang unang nakaalam. Similarly, makikita po natin na ang lahat ng pangyayari sa kwentong ito ay matagal nang nakaplano. Wala pa nga yung mga karakter, wala pa sina Mary, wala pa sina Joseph. Nandoon na yung plano na in-establish ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. And itong plano na to ay planchado at good to go na ang mga scenes. Saan nga ba natin makikita ang mga ito? Let's take a look at Matthew chapter 2 verse 15. Ang sinabi po dito, at nanatili sila roon hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tinawag ko mula sa Ehipto ang aking anak. Pansinin po natin yung naka-highlight na words or yung word na natupad. God knew all along what was about to happen. He planned everything perfectly. Parang si God nga yung director ng buong kasaysayan ng story ng Bible. And hindi lang parang, si God po talaga ang nagtakda ng bawat pangyayari at siya po ang nagplano ng lahat ng bagay. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Tingnan pa po natin yung ibang evidences na natupad na sinabi ng ating Panginoon. Makikita po natin sa Matthew chapter 2 verses 16 to 18. Sinasabi po dito, galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilintang siya ng mga taong galing sa silangan. Kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa mga lugar sa paligid nito, mula 2 taong gulang pababa. Sapagkat ayon sa nalaman niya sa mga taong galing sa silangan, 2 taon na ang nakalipas mula nung una nilang makita ang bituin. At sa ginawang kalupitan ni Herodes, natupad ang sinabi ni Prophet Jeremiah. May narinig na iyakan at malakas na panaghoy sa Rama. Iniiyakan ni Raquel ang pagkamatay ng kanyang mga anak at ayaw niyang magpaaliw dahil patay na ang mga ito. Grabe talaga si Herodes, ano? Sa kagustuhan niyang mapapatay si baby Jesus, nag-strategize siya. Dahil nga raw, 2 years ago, noong nakita po ng mga tao galing sa silangan yung bituin na sinasabi, alam po nila na at that time, 2 years old na po si Jesus. And of course, doon po sa pinapatay, kasama po roon or qualified po na mapatay nung time na yon si baby Jesus. And makikita po natin na even this was part of the plan. Because si Herodes po, determinado po talaga siyang mapatay si Jesus. At kahit na baby pa lang si Jesus, alam niya po yung gusto niyang gawin at alam niya po yung plano na gusto niyang maipatupad na ipapatay si baby Jesus. Natupad nga po yung sinabi doon ni Prophet Jeremiah about po sa pangyayari. Dahil nabanggit nga po dyan, yung pagkamatay po ng anak ni Raquel at sa kanya pong pinagdaanan na ito, ay kasama po ito o part po ito ng plano ng pagpapatay ni Herodes ng mga sanggol na lalaki. At ang huling evidence naman po na may papakita dito po sa ating huling puntos ay nanggaling sa Matthew chapter 2 verse 23. At nanirahan sila sa bayan ng Nazareth
kaya natupad ang sinabi ng mga propeta na tatawagin ng Kristo na Nazareno. Tingnan nyo, kahit yung pagiging Nazareno ni Jesus Christ ay parte ng plano. Everything was well planned. He really is a perfect God. Sabihin mo sa katabi mo, our God is a perfect God. Our God is a perfect God. Ano nga ba yung pwede nating matutunan sa kwentong ito? Ano ba yung mga points na pwede nating maging takeaways? Ano nga ba? Sabihin mo sa katabi mo, ano nga ba? Yung may pagsusungit, ano nga ba? Narinig niyo na ba yung quote na everything happens for a reason? Sino sa inyo mga familiar doon? Alam ko, palaging naririnig yun yung everything happens for a reason. Good or bad situations, alam natin na part ito ng plano ng ating Panginoon. Kasi wala pong aksidente sa ating Panginoon eh. At alam niyo po ba, nais ko po ulit kayong kwentuhan ng maikli lamang po, back in 2018. Gusto ko dalhin ko kayo sa year 2018, first day of December. Nung time po na ako po at ang ninong ko ay na-aksidente po kami sa aming bayan. So nung time po na yon, kami po ng ninong ko ay bibili po kami ng merienda doon po sa Minute Burger sa bayan namin. And unexpectedly, kami po ng dalawang ninong ay nabangga po kami ng pick-up na sasakyan. Ako po ay medyo lumipad at ang ninong ko naman po ay napailalim. So, ang ninong ko po, nagtamo po siya ng sugat. At ako naman po, wala nga po akong sugat, pero nabali naman po yung buto ko dito po sa legs. And ayan po yung, tawag dito, yung legs ko nung time na yon. Talagang baloktot siya. At kung i-compare ko sa isa kong leg, talagang ayaw ko nang tignan. Kasi syempre, sino ba namang gustong mabali yung legs niya at tignan pa? Ayoko nang ganon at madiring po ako sa ganon. And nung time po na yon, I remember, kapag nasa room po kami ng hospital, kapag bago po kami matulog, palagi pong magpapatugtog yung mother ko ng isang worship song. Alam niyo po nung time na yon, 2018, hindi pa po ako nakakakilala sa Panginoon. Pero my parents were already, or meron na silang relasyon kay Lord. And I can still remember the song, and ito yung song talagang hindi ko maalis sa puso ko. Kakatayin ko yung konti lang. I believe you are able. I believe you are good. I believe you are with me even now, even now. I believe you are faithful in every mountain that I face. I believe you will supply all my needs. You're all I need. When the ocean runs dry, my God is my provider. Though my heart may fail, your love will light the way. And if there's one thing I know that you are with me. You're my provider, my provider. Alam niyo, nung time na yun, kahit hindi ko pa kilala yung Panginoon, ito po talaga yung tumimo sa puso ko na ano man yung mangyari sa buhay natin, good or bad situations, present na present po ang ating Panginoon. At patuloy pong nagsusupply. Dahil kahit malaki po yung bill sa hospital, nabayaran po lahat yon. Hindi dahil sa kakayahan ng aking mga magulang, kundi dahil sa Panginoon na meron tayo na nagsusupply. He is our Jehovah Jireh, the God who provides. Amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise Jesus. Alam niyo po, sa kwentong yon, habang buhay ko po siyang dadalhin sa buhay ko, hindi po dahil nakasurvive si Ian Puzon,
kundi dahil sa kung paano nag-work ang Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng pamilya ko. Tunay nga na nagamit pa ang taong ito sa ministry. Iba rin naman ang atake. From batang dugyutin, from batang na aksidente noong 2018, nandito na sa harapan nyo na nag-deliver ng salita ng ating Panginoon. E lahat po ng papuri at pasasalamat ay siyempre binabalik ko lamang sa ating Panginoon. His thoughts are higher than our thoughts. He knows everything and we can trust Him sa mga bagay-bagay. Without each and every part of this story, there will be no Christmas at all. Detalyado po ang plano ng ating Panginoon. He allows circumstances sa mga buhay natin, hindi dahil wala lang, hindi dahil trip lang ni Lord na ipabangga ako sa pick-up, hindi lang trip ni Lord na malugi yung negosyo nyo, hindi lang trip ni Lord na mag-away kayo ng mga friends or family members nyo, dahil lahat ng yon, good or bad situations sa buhay natin, we can see to it na may purpose behind all the things that are happening around us. Because He is God, He is sovereign, and He will always remain sovereign at mas mataas at pinakamataas sa buhay nating lahat. Amen? He is the God who is above all things, and He is the God who knows everything about us. Sabihin mo sa katabi mo, kilala ka ng Panginoon. Kahit yung iyong mga sikreto, alam ng Panginoon. Alam po nyo na kahit yung mga tinatago po natin sa ating mga puso, alam po yan ng Panginoon dahil siya po ay ang ating Father, and we can also consider Him as our friend, as our Father, as the one who listens to us day and night kapag nagpe-pray tayo or kahit iniisip lamang natin yung mga problema natin. And we can always remember that the story of Christmas revolves around the power of God through our Lord Jesus Christ, through the birth of our Lord Jesus Christ. Ating pong balik palakpakan ng ating Panginoon. At ating pong balikan yung 3 points po na pinag-aralan natin sa gabing ito. Ano nga ba yung una nating point? Pagsama ng presensya ni Lord. The next po nating point, pagtitiwala sa gitna ng pagsunod. And our last point, plano ng Diyos ang mananatili. This Christmas, handa na ba tayong magtiwala sa ating Panginoon? Handa na ba tayong sumunod sa calling ng ating Panginoon? Handa na ba tayong i-acknowledge ang pagka-sovereign ng ating God sa buhay natin? Ano man ang nararamdaman natin this Christmas season, anxious ka man, happy, sad, worried, confused, frustrated, alam nyo, this Christmas season, we can always remember na pwede tayong magtiwala sa ating Panginoon. And this is the season where we answer God's calling for us. God's calling in our lives. At sa ating pong pagtatapos, nais ko po kayong tanungin ng mga ilang katanungan. Paano mo nakikita ang Pasko? Willing ka ba na isang puso ang tunay na diwa ng Pasko? Handa ka bang sumunod sa ating Panginoon? Mga kapatid, let us all be like Mary and Joseph. Na sa kabila ng kanilang dinanas, sa kanilang dinanas na problema, na confusion, na takot, sumunod pa rin sila at hindi po nawala ang pagtitiwala at pagsunod sa plano ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon at alam po natin na sa gabing ito ay kumikilos po ang ating Panginoon. At tayo po ay magsitayo at tayo po ay mananalangin. Yes, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito na inyo pong binigay sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal sa bawat isa na nandito ngayon, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na sa oras na ito ay hinihipo mo po ang puso ng bawat isa. Alam ko, Panginoon,
na sa oras na ito ay marami ang nagnanais na makilala ka, Panginoon. Lord, atin pong awitin ang isang awitin sa ating Panginoon. Yes, Jesus. Let's just feel the presence of our God. And I just feel like I want to lead everyone for God. Kantahin po natin yung chorus po ng makilala ka. Wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka. Wala nang makapapantay, kabilang o gintong lantay, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka. Wala nang natatanging hiyas, sa'yo'y wala nang ang yaman na tutumbas. So, wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, Panginoong Jesus, at nais pa ay makilala ka. Sabay-sabay po ulit natin ang wika ng chorus. Wala nang nanaisin pa, nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka. Wala nang mapapapantay, kabilang o itong lantay, higit pa sa lahat ng bagay ay makilala ka. Wala nang natatanging hiyas, sa'yo'y wala nang ang yaman na tutumbas. Wala nang nanaisin pa, wala nang mas mahalaga, Panginoong Jesus, at nais ka ay makilala ka. Yes, Jesus. Sa gabing ito, ang ating Panginoon lamang nais nating pupurihan sa lahat. And may this be a reminder for all of us na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Dahil sa Kanya lamang po natin makikita ang tunay na tagumpay at tunay na pag-asa. At sa ating Panginoon, hindi po tayo mag-fail dahil Siya lamang po ang ating kailangan, and He alone is enough for us. Amen and amen. Lahat po ng papuri at pasasalamat ng aking puso ay para sa ating Panginoon lamang. Palakpakan po natin ang ating kamay. Yes, Jesus! Salamat sa Panginoon sa buhay ng ating future pastor and sa Blessings in the World. Hindi po nagtatanong, ang nagsalita po ay 17 years old lamang. If God can use a young person, He can definitely use you. Amen? Praise God. Are you all blessed? Amen. Napapatingin po ako sa aking likod kanina habang nangangaral si Brother Ian. At talaga namang proud na proud ang kanilang mga parents. This is the power of a family who recognizes the Lordship of Jesus. Kapag kumilala ang mga magulang, tiyak na ang kanilang mga anak ay kikilala rin sa Panginoon. Amen? Kaya salamat po sa lahat ng mga magulang na narito. Thank you for bringing your kids, your sons and your daughters, because as you do, alam ko, time will come. They will encounter Jesus. Amen. Sa pagkakataong ito, tayo po'y dadako sa Holy Communion. Ihanda po natin ang tinapay at inumin.
po nating tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo. Ito po ay larawan. This is a picture. The picture of the work of Jesus Christ. Sa tuwing hawak po natin ang tinapay na ito, naaalala natin kung paano isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para magbuwis ng buhay sa krus ng Kalbaryo para sa mga taong hindi karapat-dapat, hindi ka ibig-ibig, hindi ka pili-pili, kagaya mo at kagaya ko. Tumingin ka sandali sa iyong katabi, sabihin mo, kahit na ganyan-ganyan ka, pinili ka ng Diyos. Hinanap ka ng Diyos. This is the body of the Lord Jesus Christ. This is broken at the cross of Calvary so that all of us who are sinners can come to God and be reconciled to Him. Tanggapin po natin ang may pasasalamat ang tinapay na ito. Marami po sa inyo ang palagay ko, you are here, but you feel like God is so far away from you. Pakiramdam mo hindi ka dapat ka kay Lord because of your sins, because of your transgressions. Mga kapatid, the blood of Jesus that was shed at the cross of Calvary, it was given for us for the forgiveness of our sins. Ano man po ang ating nakaraan, gaano man kapangit ang ating mga nagawa sa buhay, lihim man or lantad, mas mabisa po ang dugo ni Kristo. The blood of Jesus can make you clean. Pwede bang lumingon ka sa iyong katabi, sabihin mo sa kanya, this is the blood of Jesus. This is given for you for the forgiveness of your sins. Tanggapin po natin ang may pasasalamat. At palakpakan po natin ang ating buhay at tunay na Diyos. Magbigay po tayo sa Panginoon ng may kagalangan as we sing these joyful songs to the Lord.
Tagayo po tayo lahat. Brothers and sisters, the greatest blessing that we can receive from the Lord is salvation. You see, life in this world is temporary. Amen? Wala naman pong mabubuhay ng 350 years sa mundo. That's why habang tayo po'y nandito pa sa mundo, it's very important na makilala natin ang Panginoong Jesus in a very personal way. It is not an accident na narito ka ngayon. Maring hinila ka ng iyong kumare, hinila ng iyong katropa. Ginamit lang sila ng Panginoon. But the truth is, ang Lord ang nagdala sa iyo sa lugar na ito. And tonight is the night of your salvation. I want you to receive the greatest gift. I want you to bow your heads. Put your hands, both hands over your chest. And I want you to follow this simple prayer. Sabihin mo, Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako na mayroong kapaskuhan na ikaw ay dumating sa mundo, napako sa krus ng Kalbaryo, kinuha ang aking kasalanan, kapurasahan ng aking mga kasalanan. Ikaw ay nalibing, ikaw ay muling nabuhay. Dahil sa iyong kamatayan sa krus, ako ay may kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako ay may buhay na walang hanggan. Lord Jesus Christ, with all my heart, I believe you are the Son of God. Lord Jesus, I surrender my life to you. And tonight, I receive you. Tinatanggap kita. Kinikilala kita bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ng aking buhay. Ako ay susunod sa iyo. Maraming salamat. Ginawa mo akong anak. Tinatanggap ko ngayong gabi ang gift of eternal life, the forgiveness of sins, and the gift of the Holy Spirit. Lord Jesus, tonight, I surrender to you all my cares, all my sicknesses, all my worries, all my anxieties, all my cares. I give them to you, Lord. And tonight, Lord God, I receive your peace, I receive your blessings, and I receive your healing. This is my prayer. In Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tomorrow is Sunday. Wala po tayong worship service sa morning. Kaya magkikita-kita po tayo sa third night ng ating simbang gabi. And tomorrow, meron po ulit tayong young preacher na mapapakinggan. It will be a surprise. Kaya abangan po natin yan. Are you all blessed tonight? Amen! If you're blessed, siyam na bagsak para sa Panginoon. Hindi pa tinitingnan mo habang pumapalakpak. Pasko ngayon, kaya dapat bigay todo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bawal mo na ang KJ. Birthday ni Lord. Ibigay ang best sa Kanya. The Bible says, rejoice in the Lord always. Kaya siyang nalundag para sa Panginoon. Palakpakan mga kamay ninyo, malakas. Mas malakas. Siyang nasigaw ng tagumpay para sa Panginoon. Naglagang problema. Amen? Nasaan dalawang kamay kay Lord? Dalawang kamay mataas. Yung birat na birat ang kilikili. Langhap sarap sa presensya ng Panginoon. Amen? Inhale. Exhale. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit
be with you all and take with you the blessings of Christmas. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Bye, please. So see you tomorrow for night number 2. God bless you.